Ayan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Isang pinagpalang Sabado po ng umaga, January 24, 2026. Good morning na po sa ating pong mga kapatid na maga pong nagising. Ayan, Sister Vilma, good morning, Encarnacion, Sister Adura, Sister Mau, Sister Marilo, magandang umaga po sa bawat isa. Tunay nga mabuti po ang Panginoon sa umagang ito. Ayan, keep on tagging names, yan, keep on sharing mga kapatid sa ating pong mga kakilala, kaibigan, kapamilya, yan. Para naman po sila ay makapakinig ng ating pong daily vibrant word sa umagang ito. Good morning na po, Kuya Buyit from Riyadh, Saudi Arabia. Hallelujah. Bago tayo mag-umpisa mga kapatid, tayo po ay umawit sa Panginoon. Awitin natin siya ng papurit pagsamba. Alayan natin siya ng pagsamba sa umagang ito dahil karapat-dapat po ang Panginoon tumanggap ng pagsamba at pagdakila sa umagang ito. Salamat po Panginoon, natagpuan niyo po kami. Hallelujah. Yes Lord. Sister Mary Jane, good morning. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Kabila ng aking pagkukulang, yes Lord, katapatan mo o Diyos tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila, doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri, ang puso ko sa'yo iaalay. Salamat po Panginoon. Panginoon, ikaw ang kaagapan, kabutihan mo sa akin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan, magpagkailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila, doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri, ang puso ko sa'yo iaalay. Hangad ko lang Panginoon ang mamalagi o Diyos sa iyong presensya. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhati ng pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay
mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hallelujah, Lord. Luwalhatiin ang pangalan mo. Ito po ang desire ng aming mga puso, Panginoon, sa umagang ito. Maluwalhati ang iyong pangalan. Mabigyan ka namin ng kaluguran, Panginoon, sa umagang ito. Sa aming pag-awit, sa aming pag-aaral ng iyong salita, sa aming pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Ito po ang nais ng aming pong mga puso sa umagang ito, Diyos. Mabigyan po kayo ng kaluguran, maluwalhati ang iyong pangalan. Ito po ang hangad ng aming mga puso na mamalagi lamang, Panginoon, sa iyong presensya. Purihin po kayo sa umagang ito. Lord, dalangin ko na pagharian niyo po kami, Panginoon, ng Santong Espiritu sa aming pong buhay, O Lord. Minsan pa, isang bukas na aklat ang aming buhay. At humingi po nga po kami ng kapatawaran sa umagang ito, kalinisan. Lord, without the shedding the blood of Jesus, there is no remission of sins, Lord. Kaya naman sa umagang ito, lumalapit kami. Humingi po kami ng patawad, Panginoon. Gawin niyo po kami karapat-dapat, O Lord. Minsan pa, sa iyong kaharian, Panginoon. Thank you, Lord, at muli, katiwala po mo palang kamay ang daily vibrant word sa umagang ito. Kung nga po maghari, O Lord God, give us fresh revelation, Lord God. Fresh conviction, Panginoon, ng iyong salita, O Diyos. At ikaw po makita namin, Panginoon, ang iyong kaningningan sa aming buhay. Pinupuri ka namin, pinasalamatan sa umagang ito. Salamat po sa pagising, Panginoon. Yes, Lord, salamat, all the glory, honor and praise in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Ayan, good morning na po sa ating pong mga kapatid na naka-online na, no? Pastor Perseus, good morning. Yan. Keep on tagging po mga kapatid, no? Keep on sharing sa ating pong mga kapatid na naka-online na, magandang umaga. Yan, purihin po ang Panginoon sa mga ito. At salamat sa Diyos, natagpuan po tayo. Opo. Ngayong umaga, ang ating pong pag-uusapan o ang ating pong pagbubulay-bulayan ay yung title po is Living Differently. A Life Points to Christ or to God. Sa Ephesians chapter 4 verse 22 to 24, sabi po ni Paul, throw off your old sinful nature in your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Instead, sabi niya, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Sa verse 24, put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Sa Tagalog, iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kaalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Living differently, a life point to God. Purihin po ang pagkabasa ng dakilang salita ng ating pong Panginoon. Bilang isang mananampalataya o isang Kristiyano, mga kapatid, ay ito po yung goal natin. Na after na tayo po ay isinuko sa Panginoon yung buhay natin, God expected us na magkaroon tayo ng pagbabago. Na dati tayo po ay umaayon doon sa takbo ng mundo, nakukompromiso natin, di ba? Pero po nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, nagkaroon ng mental shift, nagkaroon ng
regeneration. Kaya nga tinatawag natin siyang born again, no? Born again experience. Na regenerate, no? Sabi dito, living differently begins when Christ changes our heart. Kaya nga, napakahalaga po mga kapatid, no? Yung puso po natin. When we accepted Jesus, we didn't receive forgiveness. Hindi lamang po forgiveness ang ating pong natanggap because we receive a new identity. Di ba? New identity. The world may still speak us to live the old way, but God calls us to walk in newness of life. Kaya ito po yung struggle po natin. Kasi, alam ng mundo, o alam ng, lalo na yung mga kaibigan natin, kapitbahay natin, pamilya natin, alam nila na yung buhay mo dati. Kaya parang ang hirap paniwalaan yung bigla nating pagbabago o pagtatransform. Di ba? Kaya nga, proseso po yan, lalo na yung mga taong malapit sa'yo dati, no? Yung mga kasama mo sa mga gawaing hindi maganda, di ba? Sila po yung mahirap na makumbinsi. Kaya nga mga kapatid, minsan kasi may mga Kristiyano, mga born again, na yung titawag na ngayon mabuti siya, bukas masama na naman siya, yung parang ganon. Hindi consistent yung talagang nakikita yung pagiging new identity. Kaya nga ang pagiging newness in Christ o new identity, it is no longer defined us by our past, no? Kaya nga dapat hindi na tayo lumilingon doon sa mga mapapait na nangyayari sa ating buhay. Mga karanasan natin na siyang umalipin sa ating buhay. Salamat na nga lang sa Panginoon dahil natagpuan po tayo. Tulad po ng ating inawit, no? Kaya, nung tayo po ay nabago yung ating pong puso, mga kapatid, we are now, hindi na tayo umaayon doon sa takbo ng mundong ito. Hindi tawag na against the flow, di ba? Hindi na tayo umaayon. Dahil alam na natin, na-renew na tayo, napatawad na tayo, pinalaya na tayo ng Panginoon. Wala na yung puwang, wala nang room, yung mga pride, yung mga selfish ambition, di ba? So hindi po madali, pero glory to glory, day by day, binabago tayo ng Panginoon. Instead, we choose faith, di ba? Humility and obedience, even when it's uncomfortable. Nagkaroon na ng pagbabago, na-divert na. Yung dati ay mayabang tayo, dati ay makasarili tayo, ngayon napalitan po ito ng pagiging humble, mababa, at sumusunod sa kalooban ng Panginoon. At ito ay madalas hindi nakikita ito ng mundo. But sa mata ng Panginoon, nakikita niya ito. Diba? Kaya nga, yung mga tao, to see is to believe . At we becoming more dependent on grace. Yun na po yun. Hindi na tayo dependent sa ating sariling kakayanan, but on the grace of the Lord Jesus Christ. Minsan, we still fall, di ba? Siyempre, dito pa tayo sa mundong ito, we'll still struggle. Meron pa talagang mga battle sa atin na nangyayari. Lalo na, tayo po ay tumusunod sa Panginoon, sa kalooban ng Diyos. May mga persecution na nangyayari along the way sa pagsunod sa Panginoon. I-anticipate na natin yon, talagang mangyayari yon sa atin bilang mga Kristiyano. Kaya dapat din na tayo nasusurprise sa mga ganong pagtatwa, But we keep turning back to God. Ito po ang maganda, na kapag nakakaranas tayo ng mga pagtatwa, pagkukutya, ay lagi tayong sumasangguni sa Panginoon, bumabalik sa Panginoon. Every day is another opportunity to begin and to align our lives with His will. Diba? Every day. Kaya nga sabi ni Paul, I die daily. Ito po magandang example po dito ay si Noah. Nabanggit na rin po ito ni Pastor Persus nung last ng kanyang si Noah po ay titingnan natin dahil ang ating Diyos ay talagang
Grabe na po yung kasamaan ng sangkatauhan. Kaya nga, dinudge ng ating Panginoon during the time, no? Kung mababasa natin yung Genesis chapter 6, verse 5 to 9, sabi dito, "The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time." Diba, yung panahon ni Noah, at kahit na na-demolish na lahat ng mga tao noong time na yon, umuusbong, diba? The Lord regretted that He had made human beings on the earth, and His heart was deeply troubled. Dito lang nakita natin na talagang ating Diyos ay parang nag-regret, sabihin, parang nagsisi, na bakit din ito nangyayari. So the Lord said, "I will wipe out from the face of the earth the human race I have created. And with the animals, the birds, and the creatures that move along the ground, for I regret that I have made them." But ito po ang maganda, ito po yung good news. Sa verse 8, "But Noah found favor in the eyes of the Lord." Na kahit gaano kasama ang mundo, mayroon at mayroong tao na gagamitin ng Panginoon. At ito nga po si Noah. Nakita ng Diyos, si Noah po ay namumuhay differently. Hindi siya umaayon doon sa majority na masama. Kaya nakita siya ng Panginoon. Siguro, tumitingin ang Lord, naghahanap, at nasumpungan niya si Noah. Kapatid. Kasi nga po, yung plano po ng Panginoon, hindi dapat yan nahihinto, napuputol. Kahit anong kaguluhan, kasamaan, meron at meron na makikita si Lord na matuwid ang pamumuhay. Oo, mga kapatid. Kaya nga, kailangan tayo po ay mamuhay na kaiba. Oo, sa mundong ito. Yun na lamang po yung ating identity. Yung hindi tayo nakikiayon sa masamang takbo ng mundong ito. Nakakalungkot minsan, kasi iyan na yung sistema Oo, di ba? Nakukompromiso, alam mo naman mali Dahil sa sistema, wala ka na magagawa. Hindi po, mga kapatid. Tanda natin na si Lord, nakita niya si Noah. Meron at merong taong matuwid na gagamitin ng Panginoon para magtuloy-tuloy yung kanyang plataforma. Okay, why we should live differently? Bakit tayo kailangan mamuhay na iba sa masamang takbo ng mundo? Because we belong to God. Ito po yung identity natin, mga kapatid. Kaya nga, di ba, sa tuwing tayo po ay nakagawa ng kasalanan, ang unang-unang nalulungkot dyan, kundi ang ating pong Panginoon. Sabi ko nga dyan sa tuwing gumagawa tayo ng kasalanan, lagi natin pinapako umuli si Kristo sa krus. O dahil sa kasalanan ng tao, doon sa napako Kaya sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 9, "But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light." Ikaw yun. Ako yun. Kasi tayo ay nasa Panginoon. Dahil tayo ay nasa Diyos. Di ba, mga kapatid? Kaya ito po ay must. Hindi compromise. Na si isang tunay na inahaw ng Panginoon from darkness into marvelous light, dapat tayo ay namumuhay differently. Mga kapatid, sa mundong ito, sa takbo ng mundong ito. Dapat meron tayong pagkakaiba. Hindi tayo nag-compromise dun sa masamang sistema ng mundo. O hindi tayo nagbubulag-bulagan. Kasi alam naman natin kung paano dinudge ng Panginoon yung mundo during the time ni Noah. Living differently is not about being perfect. Take note, hindi ito ibig sabihin na perfect ka na. It is about being faithful. Na hanggang sa time na isinuko mo sa Panginoon yung buhay mo, hanggang sa panahon na ito,
Siyempre, may mga pagsubok, may mga persecution, may mga ups and down. Pero ibig sabihin, mga kapatid, hindi nawawala yung Christ-like character. Hindi nawawala yung pagiging new identity, pagiging newness natin sa Panginoon. When we live differently, people don't just see us. They see Jesus in us. Tayo po yung salamin. Na kahit hindi tayo nagsasalita, yung buhay natin nasa salamin si Kristo. It means choosing to follow God's even when they go against the normal pattern of the world. It's not about being weird. It's about being set apart with purpose. Diba? Pag sabing set apart, called out once. Tayo po ay sinet apart ng ating pong Panginoon for an specific purpose. So number 2, because our lives are a witness. Kaya nga, di ba? Pag sinabing witness sa Greek, martyria. Kaya pag ang isang Kristiyano, sira ang kanyang testimony, may impact po yun. Kasi nga, sabi po ng Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify the Father in heaven. People may never read the Bible, but they read our lives. Binabasa nila yung buhay natin, kung paano natin pinoportray ang ating pong Panginoon sa buhay po natin. Yung buhay natin, isang witness, isang patotoo. Diba? Na tayo ay binago na ng Panginoon. Oo, mga kapatid. Ito po yung bagay na dapat nakikita sa atin. Kaya nga wala pong Kristiyanong nasa isolation. Oo, ina-isolate yung sarili. Nagtatago. Hindi po, wala po mga kapatid. Kailangan isa tayong patotoo sa mga tao ito. And number 3, because obedience brings transformation. Luke 11:28, but he said, more than that, blessed are those who hear the word of God and keep it or obey it. Diba? Na hindi lamang maraming kasi mga prinsipyo eh. Ay total, ligtas naman na ako eh. Okay lang naman na hindi na ako sumunod sa Panginoon. Kaya alam ko, ligtas na ako. May mga ganong mga prinsipyo. Nga kapatid, tanda natin na obedience brings transformation. Kaya nga diba, 99.9% obedience is total disobedience. Diba mga kapatid? God changes us as we walk in His ways. Yung mga lumalakad lamang sa Panginoon. Lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Diba? Kaya maraming tao, alam ko naman na may Diyos eh. Kaya hindi sila na-transform. Kasi nga, yung obedience nila, half-half lang. Yung commitment nila, half-half lang. Di ba? Kaya, nagtataka sila. Bakit half-half din? 50-50 din. Yung pagpapala na natanggap nila. Tanda natin kung ano ang ginawa. Sabi ng Biblia, principle, what you sow, what you reap. Okay, paano natin i-apply, mga kapatid, ang mga bagay na ito? Number 1, choose integrity even when no one is watching. Ito na kasi yung sistema ng mundo eh. Oo. Nagagalaw lang kapag may mga nakatingin. Okay. Tatrabaho lang kapag may nakatingin. Pero pag wala na, balik doon sa dati. Sabi dito, piliin ang integrity. Choose integrity na kahit walang mga audience. Na kahit walang manag-like sa atin po mga pinopost. Sige lang. Oo. Ang mahalaga, tayo po ay nananatili. Oo. Sa pagsunod sa ating pong Panginoon. Ano ba yung purpose? Ano ba yung goal? Bakit mo ginagawa ito? Sige lang. Padayon ka lang. Na kahit walang mga taong nakatingin sa'yo. O walang mga taong pumapalakpak sa'yo. Tandaan natin, mawala mo lahat ng mga bagay na yan, pero mayroong unseen witness na nasa langit,
na lagi nakatingin sa atin. Choose integrity even when no one is watching. And number 2, let love guide your words and action. Ito yung newness natin sa Panginoon, yung new identity natin. We are motivated by love. Kaya nababago yung perspective natin eh. 'Di ba? Dati madali tayong magalit, pero dahil sa pag-ibig, nakokontrol natin yung emotion natin. Because the love of Christ, 'di ba? Ay siya yung nagmo-motivate po sa atin, mga kapatid. Ano pa yung pangatlo? Stand out by living differently for God. Huwag tayong mahiya. Oo. Huwag tayong mahiya na stand firm o living out doon sa plano ng Panginoon sa atin. Tingnan natin na tayo po ay tinitingnan ng mga tao. Sabi ko nga, malinaw po yung Biblia, sabi po ng Matthew chapter 5 verse 13 to 16, you are the salt in the light of this world. Hindi sinabi doon na ikaw ay katulad. Hindi po. Sabi doon, ikaw mismo, you are the salt in the light of this world. Mga kapatid, stand out, ipakita mo na ikaw ay tunay na lang binago. Tunay nang na-born again. Huwag mong itago. Oo. Kailangan makita ito ng tao. Mabasa ng tao para sila ay maniwala. Pero, siyempre, i-anticipate mo yan na kapag sumusunod ka doon sa leading, sa palatuntunan ng Panginoon, may mga taong magpe-persecute sa iyo. Oo, mga kapatid. Mayroong mga taong magtatatawa sa iyo. Dahil nga nangyari kay Noah, ganun din nangyari sa kanya during the time. Di natin alam kung anong ginagawa sa kanila. Tatawanan siguro siya. Minamak siya. Oo. Pero hindi siya natinag. Nagtuloy-tuloy. Kasi nga, nakita niya. Diba? Yung dealing ng Panginoon, yung leading ng Panginoon. Ganun po sa atin, mga kapatid. As long as nakakabit ka doon sa will ng Panginoon, idadahiri ka ng Lord. Di ka pababayaan. Bakit? Nakaposisyon tayo. Mga kapatid. At pag ikaw ay nakaposisyon doon sa pamantayan ng Panginoon, yung proteksyon nandoon. Diba? You are the salt in the light of this world. Huwag mong hayaan yung salt na iyan ay matunaw na wala kang nabahaginan ng gospel. Huwag mong hayaan yung ilaw na yan mapundi na wala kang nadala sa pana ni Jesus na kaluluwa. Mga kapatid, dahil ang ating pong Panginoon, nakitaan niya si Noah. Sukdulan na yung sangkatauhan, nakita niya si Noah. He found favor. Why? Mga kapatid, hindi siya sumasang-ayon sa sistema ng galawan. At sa panahon natin, kahit na Kristiyano, di ba? Nagbubulag-bulagan tayo, nakakompromiso dahil ito na nga yung sistema, ito na yung kalakalan na kahit mali, sige pa rin. Tanda natin, merong pong paghuhukom. May judgment. At diligid sa Panginoon lahat ng ginagawa ng tao. Kung anong tinanim mo, yun din ang aanihin natin. Ayan. Nasabi po ng Bible, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself, for God bought you with a high price. So you must honor God with your body. Oo, mga kapatid. Lagi natin tatandaan na tayo po ay binayaran ng Panginoon with a high price. Sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Hesus. Kaya kailangan natin mamuhay na kaiba. Hindi na kompromiso ang ating pananampalataya sa ating pong Panginoon Hesus. Dahil ang mga tao ay tumitingin sa atin. Ayan. So as a question to consider, in what areas is God calling me to live differently? Meron pa ba na
area sa buhay po natin na nasa madilim pa rin. Di ba? Na nandun pa tayo, nagkukompromiso tayo. Oh. Ikaw na lamang po ang makakasagot niyan, mga kapatid. Kailangan makitaan tayo ng kakaibang pamumuhay sa mundong ito. Hindi na kompromiso sa ating pananampalataya. Higit sa lahat, tayo ay sumusunod sa ating pong Panginoon. Dalangin ko sa umagang ito na nabuksan muli yung ating pong kaisipan na tayo po ay may specific na gampanin dito sa mundong ito. Gaya po ni Noah, dahil sa kanya, nagkaroon ng pabor ang Panginoon. Nakita niya, sukdulan na ang kasamaan. At merong Noah na nag-stand firm. Nakita ng Panginoon yung kanyang gawain, yung puso niya. Nakita ng Diyos. Tulad po natin, mga kapatid. Gaya po ng nais ng Diyos, ikaw at ako ay makitaan ng pagkakaiba. Hindi na kompromiso ang pananampalataya, hindi na kaayon sa masamang takbo ng mundong ito. Bagkus tayo po ay isang bukas na aklat para nakikita ng mga tao na tayo po ay mayroong Diyos, Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Thank you, Lord, for minsan pa na kami po ay muli po ninyong, Panginoon, ginising, Lord, ang aming pong pananampalataya, O Diyos, na kailangan sa tuwi-tuwi na, Panginoon, na lagi kaming nananangan sa iyong kalooban, hindi sa aming sariling kakayanan, Panginoon. Lord, samahan niyo po kami, tulungan. Kung man meron na kompromiso po sa amin, pagsunod po sa inyo. Kami po ay nabubulag-bulagan sa mga masamang ginagawa ng tao. Nagiging timid kami na i-share ang gospel sa mga tao. Forgive us, Lord, today. And naman, Lord, give us knowledge, give us courage, Lord, to share your word in season, even in out of season. Gaya po ni Pablo, Panginoon. Thank you, Lord God, once again. Teach me to live differently in this world. Not for my own glory, but for yours glory. Help me to walk in obedience, love, and humility. Transform my heart daily so my life reflect Jesus in our hearts. Pagka salamat po sa umagang ito. Tunay ang aming buhay, Panginoon, isang salamin. Lord God, sa mga tao. Gamitin niyo po kami, Panginoon, bilang yung instrumento dito sa madilim na mundo para makita yung liwanag ni Kristo sa aming buhay. Lord God, salamat po sa umagang ito. Purihin po kayo, Panginoon. Dalangin ko, O God, sa umagang ito, God, sa maghapon, samahan niyo po kami. Lord God, guide mo kami, Panginoon, Lord. Bigyan mo kami ng boldness and courage, Lord, to share the gospel, Panginoon. Lord, sa lahat ng tao sa buong mundo. Salamat po na mayroon kami ginagamit na ganitong platform, Lord, para maabot yung aming po mga kapatid, kaluluwa. Saan man sila sa mundong ito, Diyos. Ikaw po maghari. Dalayan ko din po sa aming po mga kapatid ngayon na mayroon po mga physical na karamdaman, Panginoon. Lord, I pray in the name of Jesus. Lord God, we spoke healing, upon healing sa kanila pong mga buhay, katawan, Panginoon. I-restore mo po, Panginoon Diyos. Lord God, yung kanya pong mga kalakasan, Panginoon. Hallelujah in Jesus' name. At kami din po nakikigalak sa aming pong mga kapatid ngayon na nagdiwan ng kanilang mga kaarawan, mga anniversary. Father God, I pray, salamat po sa kanilang mga buhay. Patuloy mo silang pagpalayan, samahan, Panginoon. Ito po maging sentro ng kanilang pong mga relasyon, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus. Salamat po sa araw na ito, dili ko po ang tagumpay. Sa lahat tayong pong magagawin sa aming buhay, Panginoon. Bigyan mo kami ng karunungan, Panginoon Diyos, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. At tinadangan po namin, Panginoon, anumang pong devour, plano't gawa ng kaaway. Bigyan sa lahat sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming mga ministry, sa aming church, Lord, at sa sambahayan, Panginoon. Ibig sa aming pong bansang Pilipinas. Salamat po, pinupuri ka namin, Lord, sa araw po na ito. Tanggapin mo, Lord, lahat ng papuri. Pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. God bless po mga kapatid. And yan, good morning po, Brother Ricardo de la Cruz. Yan, good morning, Sister Evelyn, Pastor John Bilat, dyan sa Lubang. Good morning po sa bawat isa.
Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Pinupuri ka namin, Lord. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Bye-bye po. God bless, and to God be all the glory.